Story time. Merong dalawang magkaibigan, si Pablo at si Bruno. Mahirap lang sila nakatira sa isang maliit na barangay. Isang araw nagkaroon ng water crisis sa lugar nila at yung kapitan nila ay nagpatawag ng mga kalalakihan para mag-igib ng tubig mula sa bundok papunta sa barangay nila. So agad namang nag-apply itong si Pablo at si Bruno para dun sa trabaho at sa kabutihang palad ay natanggap silang dalawa. Si Pablo ay payatot na lalaki kumpara kay Bruno na malaking katawan at matipuno. Dahil payatot itong si Pablo, ang naiigib lang niya ay 5 galon ng tubig araw-araw. Samantalang si Bruno ay 20 na galon ng tubig ang naiigib araw-araw. Isang gabi nakaisip ng idea itong si Pablo. Naisip niya na bumuo ng tinatawag niya na pipeline. Ikunento niya kaagad kay Bruno yung naisip niyang idea. Sabi niya kay Bruno, bubuo siya ng pipeline o tubo galing dun sa bundok pababa hanggang dun sa kanilang barangay para hindi na sila mahirapan mag-igib. Pero pinagtawanan lang siya ni Bruno. Pero itong si Pablo naniniwala dun sa idea niya. Kaya araw-araw sa pag-iigib nila, sa tuwing matatapos sila sa trabaho, itong si Pablo, tinatrabaho na niya yung kanyang pipeline. Makalipas ang ilang buwan, itong si Bruno ay nakabili ng maliit na bahay kasi ang laki rin ng kinikita niya sa pag-iigib ng tubig araw-araw. Samantalang itong si Pablo, wala pa rin nangyayari dun sa pipeline na ginawa niya. Tuloy-tuloy lang siya dun sa pipeline niya. Tapos yung perang kinikita ni Pablo sa pag-iigib ng tubig ay ginagamit niya pambili ng mga materyales para mabuo yung pipeline. Inabot ng ilang taon pero hindi pa rin natatapos yung pipeline na ginagawa ni Pablo. Pinagtatawan na siya ng mga tao, sinasabihan siya na Kalukuhan yung ginagawa mo. Itigil mo na yan. pero dahil naniniwala si Pablo, tuloy-tuloy pa rin siya kahit anong pangungutya. Makalipas ulit ng ilang taon, itong si Bruno ay unti-unti nang nanghihina dahil tumatanda na siya. At sa tuwing nagkakasakit itong si Bruno, wala siyang kinikita dahil no work, no pay. Samantalang itong si Pablo, natapos na niya sa wakas ang kanyang pipeline. Halos lahat ng tao ay sa kanya na nagbabayad para makakuha ng tubig. Kaya kahit walang ginagawa itong si Pablo, kumikita pa rin siya ng tuloy-tuloy. Makalipas lang ang ilang buwan, yumaman ng sobra itong si Pablo at samantalang si Bruno ay napilitan magtrabaho para kay Pablo dahil wala nang nagpapaigib sa kanya. So ano yung moral lesson ng kwento? Yung pipeline ay sumisimbolo sa pagnenegosyo samantalang yung pag-iigib ng tubig ay sumisimbolo sa pagtatrabaho. Hindi pang habang buhay kaya natin magtrabaho. Hindi pang habang buhay malakas tayo. Palagi mong tatandaan, work hard and smart. Katulad ni Pablo, he is working hard. Habang nag-iigib siya ng tubig, he is also working smart dahil unti-unti niyang binubuo yung kanyang pipeline kahit na part-time. So ganito yung itinuturo ko sa mga estudyante ko sa Team Genuine kung paano bumuo ng kanilang pipeline. Kung gusto mo rin matutunan kung paano, pumunta ka lang sa aking website www.carlserrano.com/TikTok. So see you inside the Team Genuine Academy.